So, yung pinakauna is the problem valid? Totoo ba yung problema? Is it real? O baka nag-hallucinate lang ako na problema ko lang pala yun. Hindi pala problema ng ibang tao. Second is it urgent? Kailangan na ba yung solution ngayon? Kailangan na ba siyang ma-solve ngayon? And then yung third one is it worth solving? Welcome to Kaka Computer, where tech meets wit and wisdom. For today's episode, we have student to founder, building communities, startups, and a seat at the table before graduation. So, sa ating table ngayon, we have a bunch of community leaders, and ang pinakauna kong magiging tanong, bilang isang estudyante, paano nyo ba nababalanse yung pagiging community leader when it comes to grades, yung pag-network, and pati yung execution sa mga gusto nyong plano para sa career. So, sige nga, Jericho. Okay. Ikaw inuna. yung honest answer ko dyan, I don't. Kasi mahirap talaga siyang pagsabay-sabayin. Lalo, ako, personally, ACADS, community, and then ngayon, startup. So, yung startup naman, di ako masyadong nabibigatan since more on business side yung hawak ko. And si Randy actually kasama ko siya doon, Axon Engine. And meron pang 3. And ayun, so mostly sila yung mga engineers and ako taga-funnel lang ako ng client. So sa part na yun, di naman ako masyado nahihirapan. And in terms of ACADS, sorry pero hindi ko kasi priority yung ACADS. Yun yung nakakalungkot na reality sa akin kasi kahit magulang ko nalungkot eh. Pero in-explain ko sa kanila na hindi sapat yung ACADS para mangyari yung mga gusto kong mangyari. Kaya mas pinili kong lumabas. That's why I joined communities, eventually formed my own community. So, Seekers Guild, shoutout sa inyo. Yes, shoutout. So ayun. Nasa sa'yo na lang din yan kung paano mo siya, ano ba yung level sa priority mo? Sa akin kasi, first priority ko yung startup. So, dahil hindi naman ganun kabigat yung workload, so okay lang. Second priority is community. Third is ACADS. Ganun yung level of priority sa akin. Pero case-to-case basis yan. And yung mga naghahabol pa ng Latin, good luck. Actually true. Actually, so una talaga, nung pumasok ako sa PUP, pinakauna kong dapat i-guarantee is pasado ako, walang stress, mga ganun. Although, depende na ata sa prof yun. Kasi may naguruleta talaga. Nag-proven and tested na yun. Pero buti, hindi ako na-affect doon. Pero, ang pinakagusto kasi na magulang ko is makapasa ako. Hindi ako mag-repeat or something like that. Then, pangalawa naman would be yung mga communities, yung mga ganito, mga types of communities kasi hindi talaga sapat na puro ka-aral tapos hindi ka pala open-minded sa mga gantong changes sa technology kasi once na-realize mo na hindi lang pala sapat talaga yung pag-aaral mo, you would realize na kailangan mo yung mga certifications, yung networking. Although, kahit yung mga networking, kahit mga kilala mo ng leaders, I think tingin ko sapat na yun kasi they give out mga inspirational na mga motivations and then ano ba dapat mga pwedeng course or path sa life. Kunyari, gusto mo yung software engineer. Ito yung mga actual experiences na binibigay nila. And at the same time, nagiging realistic sila kasi hindi palagi sila by the book. And talaga makaka-relate ka sa kanila kasi yung mga nakita mo sa online, puro mga successful stories. Hindi mo nakikita talaga yung talagang hardships when it comes to learning technology. Hindi porket may certification ka na is sapat na yun. Ganun, di ba? So, yung take ko naman dyan sa pagbabalanse is, ano lang talaga, i-gauge mo na lang talaga sarili mo dyan. Before ka pa umapak sa role na yun. Yes. Ayan, wag ka humabol for the titles lang. Wag for the clout. Dapat isipin mo kung makakapag-impact ka ba dito sa ipuput mong title or yung community na may impacthan mo. Ayan, speaking na lang din sa experience ko. Ayan. So, since si Jericho is sa
conversely nung kay Jericho. Ayan. So, focus naman tayo sa ACADS. Ayan. So, for now, president ako ng isang block sa IT. Ayan. Shout out sa inyo, IT35. Yes! Let's go. Tapos, ayan, nagli-lead pa ako ng mga communities. Ayan. Sa PUP. Marami. Di na natin banggitin lahat. Masyadong marami. BS org. Ayan. And of course, yung mga ano pa natin, mga iba pang side quests. Yan, yung Side binanggit quests. ni Jericho kanina, Axon Engine, yung startup namin. And yung mga iba't iba pang like yung Microsoft Student Ambassador pa. Ayan. So marami talagang Volunteer. binabalance. Ayan, mga volunteering. Kaya as a person, dapat i-gauge mo talaga sarili mo. Isipin mo na ito lang kaya ko, kaya ito lang iti-take ko. Wag mo kunin lahat, hindi kasi Thanos, wag mong kumpletuhin yung mga Infinity Stones. Ayan. Pero kung sa tingin mo naman kaya mo, Go! buhay mo 'yan. Yes. Ayan, tingnan mo kung ano nangyari kay Thanos sa dulo. ayun lang yung mapapayo ko. Sa akin naman, for me, actually same tayo, Jericho eh. Nasa huli yung ACADS eh. Pero hindi huling-huli sa akin yun. Kasi, ang pinahuli talaga sa akin yung volunteering. Kasi I'm really on the side of leadership. So, ang pina-priority ko, startup, community. Yan, yung dalawang yun. Okay. Then academics. Tapos, volunteering na. Pero in the first place, paano ba tayo napunta sa startup, sa community leadership, mga ganyan? So, sige, umpisahan ko na. Sa akin kasi, medyo touching yung story. So, nung grade 12 kasi ako, sabi ko sa sarili ko, gagraduate ako ng may maraming awards and gusto ko may with high honors. And nakuha ko naman siya, nakagraduate naman ako with high honors and total of 6 awards. So, sabi ko, kaya ko pala kapag sinet ko yung sarili ko doon, kaya ko siyang ma-achieve. So, why not? Ganun yung gawin ko sa college. And sabi ko, meron lang akong 4 years para baguhin yung trajectory ng buhay ko at ng pamilya ko. Kasi galing akong province eh. And hindi naman kami, well off. Hindi kami ganun. So, sabi ko, meron lang akong 4 years. Saan ko ba yung gugugulin? ACADS pa rin ba? Alam kong kaya ko, pero ACADS pa rin ba? So, ang sagot ko sa sarili ko, hindi. Isang napakalaking hindi. So, kung hindi ACADS, ano yung ipopurso ko? Given na 4 years lang yung parang window ko, sabi ko, sige, kung ipagpapalit ko yung ACAD saan, pinagpalit ko siya sa 3. Yung network, exposure, and experience. Yung 3 yon. And hindi ko inaakala within just 1 year na nakuha ko na yun. And I'm still, showing up, trying, mga ganyan. So, nakakaano lang din. Parang, hindi mo lang din na-expect na basta nag-show up and try ka, na malayo-layo yung mararating mo kumpara sa nag-aral ka lang, kumbaga aral uwi, ganyan. So, iba pa rin talaga kapag meron kang kumbaga buhay outside ACADS. Wherein, kagaya niyan, mga communities. And, kagaya nung binabanggit natin kanina, yung mga communities, isa yung unfair advantage. Kasi napakadaming kaya provide ng community eh. Given na yung 3, given na yun. Pero, more than that, yung skill mo mismo, na hindi kayang ituro ng school. Yun yung pinakamalaking advantage dun. And yung mga perks din. Halimbawa, nabanggit nyo kanina yung mga credits, ganyan. So, hindi yun kayang ibigay ng school. Halata naman. So, ayun, for me talaga, lumabas ka. Hindi yung nasa academic ka lang. Kasi, let's be real. Ang academic curriculum natin, hindi talaga, alam niyo na yun. Alam niyo na yun. Pero, ayun, you need to explore, even though you're scared of going outside your box. You need to explore. Kasi, if you're just gonna be scared and inside your box, what will happen to you? So, yung mabibigay ko pang takeaway dyan is, sinasabi ko to palagi din sa mga talk natin, is kapag if you will pursue ACADS, you will build yourself professionally. But if you pursue naman sa mga communities natin, and
you will build yourself as a person. Personal. Yan, you will build yourself personally. Ikaw, Kyla, ano take mo dun? Actually, same lang naman din. Basta ano lang talaga, lahat ng mga leaders na kilala mo ngayon, kaming apat talaga, they learn from their mistakes. Hindi lahat rainbows and sunshines Yes. talaga. Sa lahat ng industry, pero lalo na sa technology, hindi lahat ng mga certification, sabihin, expert ka na sa lahat. Talagang they work late nights, late or early mornings na nagbibuild ng projects just to justify na they have the skills talaga for that. And hindi lang sila nalilimit sa sa mga companies. Tulad ni Jericho na gusto nila gumawa ng startup na hindi lang centered around lang sa company, right? So, hindi ka lang nababak sa isang company and nag-e-explore ka na saan yung passion mo. To add to that, last time, may nagtanong sa akin, a group of friend, sabi nila, di ka ba napapagod? Dami yung ginagawa. Tapos, kung saan ka namin nakikita yung mga story mo, ganyan. Sabi ko, kapag naman mahal mo yung ginagawa mo, parang baliwala yung pagod. Yeah. Or baka, nasanay na lang din yung katawan ko na, eto, Lagi ka na napagod. totoo to Normal. Parang 3 hours lang tulog ko. Normal. tapos kinabukasan, either papasok ako or may panibagong event, ganyan. Normal Pero things. normal lang sa akin yun. pero, ayun. Pero wag niyo gagawin yun. Oo. Doon na tayo That's sa bad tour. Pangit yan. Pero ngayon, nakakabawi naman ako ng tulog. Ngayon na, kumbaga, tapos na yung grind talaga. Nandito na tayo sa part na tipong konting effort lang and then yung mga itinanim mo nung umpisa, unti-unti na siyang naaani ngayon. And basta may compounding effect. So, ang mapapayo ko lang siguro, take asymmetric bets. Kumbaga, hindi mo man makita yung value ngayon. Pero later, magugulat ka na lang piece by piece. Magko-connect yung mga dots na, itong tao na to, na-meet ko to dito, tapos ngayon siya na yung client ko. Meron akong ganun. Grabe. So, ayun. Paano ba natin, ikaw Jericho, tatanungin kita, paano mo na pursue yung ganong mindset? I think pinaka-importante yung self-mastery. So, ako kasi, mahilig ako sa philosophy, sa mga, mahilig ako sa mind games, ayan. So, since ganun, parang lagi kong challenge yung sarili ko, paano pag ganito yung scenario. Parang kang nag-overthink palagi. Pero yung way of overthinking ko is holistic. Meaning, nakikita ko yung positive side, nakikita ko yung negative side. Tapos, parang ine-expand ko lang siya ng ine-expand doon. Parang, basta nakikipaglaro lang ako ng mind game sa sarili ko. If familiar ka sa yung chess, tapos kalaban mo sarili mo. Grabe. Ginagawa ko yun, pero on a much bigger scale. Introducing Agora's conversational AI engine. Build and integrate your AI agent in minutes. Any model, any voice. Start building your voice AI agent for free today. I see. Sa akin naman, sa pananaw ko dyan, actually may dalawa akong pananaw dyan eh. There's a mindset na you see the problem, pero ang tinatanong mo, wala bang ganto? Wala bang nagpipix neto? Pero on my mindset, on the other mindset, merong problem and you want to solve it. I think ayun yung naglalayo sa mga founders mindset sa mga normal tech consumers or consumers basically. So I think it's better to really tawag dito, to find a specific problem to solve for your founders things. Kung anong gusto mong ma-improve sa buhay nyo. Kung baka malay mo, si Kyla, Yes. nahihirapan pala mag-commute, di nagsasabi. lang. Sa part na yan, meron akong 3 questions and may follow-up pa na 2. So, bali 5 questions. So, yung pinakauna is
is the problem valid? Totoo ba yung problema? Is it real? O baka nag-hallucinate lang ako na problema ko lang pala yun. Hindi pala problema ng ibang tao. Second is it urgent? Kailangan na ba yung solution ngayon? Kailangan na ba siyang ma-solve ngayon? And then yung third one is it worth solving? And to answer that, kung is it worth solving, kailangan natin yung dalawa. Which is, kailangan na ba siya ngayon? Which is, babalik ka pa rin doon sa pangalawa. Pero, kailangan may why na. So, deeper level ng And then, yung panglima is, kapag ba ginawa ko to, anong mangyayari? Meron ba akong sense of fulfillment? Or, meron ba akong ibang tao na may improve yung buhay? Na, parang hindi ka lang nag-solve ng problem para lang sa wala. So, dapat meron ding certain of gravity yung sinasolve mo na problem. Ako personally, hindi naman ako founder. Although, from this episode, ang dami din na ako natutunan from you guys. And talagang take advantage talaga kung ano yung mga current problems, lalo na third world country tayo. Ano ba yung mga hindi pa na-implement dito sa country natin? I'm not saying na kailangan mabago mo yung mundo o yung country natin, but really look into sa mga smaller communities and maybe, just maybe, may change ka sa kanilang buhay. Ayan. So, ako naman, like, personally rooted na talaga siya sa heart ko. Ayan, sa heart. Yung nag-volunteer, yung mga ganyan. Kasi, it's a value that was set upon sa akin since birth? Since childhood. Since childhood pa. Kasi, like, sa mga magulang natin, di ba? Maging mabuti kang tao. Ayan. So, I took that talaga, yung mga values na yan. And as I grew up, ayun talaga iniisip ko, magiging proud ba ako if I do this? Magiging legacy ko ba to? Ayan, ganyan. And nung pagtungtong ko ng college, kasi ako nun ayan, alam yan nila Kyla and ni Bash. Masyado akong timid, mahiyain. And sabi ko sa sarili ko, gusto ko ba yung ganitong klaseng buhay? Ayan, kagaya lang din ng sinabi ni Jericho. You will kakalabanin mo talaga sarili mo. Yes. Yan, aalamin mo kung gusto ko ba to? Or mag-stay ako sa ganito, sa comfort zone ko. So, ayun, I took whatever was on me. Yung mga opportunities, tinitake ko lang, kahit hindi ako sure, ginugo ko pa rin. Kasi, ayun talaga, mag-show up lang. And, yung mga problems na kung may ma-encounter ka man, and, ayun, solve mo na lang siya kung ano yung mga natutunan mo from those people around you. Meron akong i-add dyan. So, ang ginawa ko kasi, actually, napakatamad ko. Seryoso to, napakatamad ko. Pero sabi ko, hindi pwedeng hanggang dito na lang. So, sabi ko, kapag ba 8 years old na ako, actually, nakuha ko lang tong framework na to online. So, effective yung pagdo-doom scroll ko. So, kapag 8 years old ka na, anong gusto mong pakiramdam na na-accomplish mo sa buhay, ganyan. So, pen and paper approach lang to. Kailangan mo isulat sa papel. As vivid as you can, isulat mo yung pakiramdam mo nung 8 years old ka na and kumbaga, patapos na yung buhay mo. Imaginein mo ganun. Ano ng pakiramdam mo, nasaan ka na, anong state ng pamilya mo, may legacy ka bang naiwan, ganyan. So, yung 80 na yun, yung parang North Star mo. Tapos, ibabalik mo siya 10 years and then 5 years. So, 10 years, kailangan mo lang ng siguro mga, parang major goals. Kumbaga, papalapitin mo yung goal mo into 10. And then, i-breakdown mo yung 10 into 5. So, para ma-achieve ko yung 10, anong kailangan kong gawin within 5 years? And then, yung 5, ilalapit mo ulit 1 year. So, within 1 year, ano yung kailangan ko ma-achieve? As an individual, wag mo muna isipin na kailangan mo ng team, kailangan mo ng ganyan. Hindi, as an individual muna. And then, yung 1 year na yun, i-break mo siya into 4 quarters. And yung 4 quarters na yun, ang pinaka-importante doon, 4 na skills. So, ano-ano yung mga skills na kailangan kong matutunan para ma-achieve ko yung 1 year goal, which will, kumbaga, magiging superpower mo para ma-achieve mo yung 5 year goal and then eventually yung 10 years goal mo.
Baka gem ulit yan kay Thanos. Balik na naman tayo kay Tayo. Pero ayun, sa mga tawag dito, gumagawa ng projects and mga nagjo-join ng hackathons. Sa tingin mo, in your perspective, kasi may perspective din ako for this, paano siya magiging idea to start up? Idea to startup. Okay. Yung hackathon kasi, actually is an unfair advantage para sa ating mga students. Yeah. Kasi free R&D, free research and development. Kasi kapag sumasali ka ng hackathon and fortunately nanalo ka, validated yung idea mo. Ibig sabihin totoo yung problem. Yung 5 tanong kanina, ibig sabihin na-check mo lahat yun. So, isang example is yung pagkapanalo namin sa BPI. So, shoutout sa Giro AI. so pagkapanalo namin sa BPI, although hindi namin siya natuloy as an official startup, pero napatunayan namin na totoo yung problema and totoo at tama yung frameworks na ginagamit namin to find the problem and to solve the problem. So, kagaya na sinabi ko, magiging risk-free R&D siya. So, mabavalidate mo yung problem and then yung kung paano mo ina-approach yung problem, paano mo siya sinusolve. And also, pag-build na rin ng sarili. Kasi, as you win those hackathons, parang nagkakaroon ng panibagong validation sa'yo na tama yung frameworks na ginagamit ko. Parang although hindi ka naman nagsisik ng external validation, pero mag-gain ka ng confidence kasi parang nasasabi sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, tuloy mo lang yan. Ayun. So, for me naman, actually, ayun nga, tama talaga yun. Research and development, libreng validation. Lalo na, pagka nasa industry expert yung magbabalidate sa'yo. Naaalala ko na naman tuloy nung nag-hackathon kami sa Microsoft. Actually, nanalo kami doon. We're representing the PUP Microsoft student community. Hey, shout out. Nanalo kami doon and ayun, it's called Documate. It's for government on the first place. Pero nag-evolve na siya ngayon. Which is good. And napupunta na sa mga sangay which is from contracts to galing. To tawag dito. Basta any paperwork and ginagawang immutable. So, ayun. Actually, maganda yun in a way na na-validate kami. So, we did what we want to do. Like, to build it better pa. And, ayun. Maraming nagre-reach out sa amin doon. Like, kahit doon pa lang sa event mismo. Mga government agency. Actually, nag-try mag-reach out yung I forgot kung saan yun, Taguig yata. Sa Taguig yung government nila, pero ayun. So, Kyla, since mostly kami yung involved sa startup community, as someone na hindi ganun ka-involved, although nahahagip mo na yung gist nun, so, ano yung pinaka-key takeaway mo base sa conversation natin? Balik kasi yung experience ko when it comes to hackathons, it's mostly hindi successful na story. Kasi compared pa naman sa inyo, is nanalo kayo, pero what about naman sa mga people na hindi nabibigyan ng spotlight, yung mga hindi na nanalo sa hackathon. Yung pinakauna kang hackathon would be sa Lasal. It's called Hacker Cup. And ang nangyari doon, we play second to the last out of, I think, 20 teams, which is okay, kasi unang hackathon namin yon. Although, for my teammate, si Randy, I think, hindi nila first yon. Pero, ang Yari ka. I'm not saying na naging all bad siya. Actually, ang dami kong nakuha experience just from the hackathon itself. Kasi, as a student, ang maaasa mo sa hackathon would be yung mga connections and then the technologies to be used ng mga ibang competitors, yung mga ibang groups. Ano yung naging naiba sa kanila na wala sa inyo? And then doon mo makakita na, ay, may ganun pala. And then doon ka din nalaman yung Hugging Face na technology. So marami ka talagang technology na ma-expose. And talagang learning experience siya lahat.
Yung pagpupuyat, Yeah. yung pagmamanage ng time, pati din sa pag-aaway sa groupmates. Talaga, holistic. Inaway mo ba si Randy? Medyo. Pag-uwi. Grabe. Hindi, joke lang. Pero buong pagkatao, halos change in a bit. Actually, take ko dyan, even though you lose, okay lang. Okay lang. Kasi, yes. that's a process of building something. Kasi, parang building blocks lang yan eh. Yes. Dahan-dahan mong i-build sa lose and wins mo. Then, until you make it. Yes. Kasi yung college life natin is a big sandbox na lang di ba? So, Yes. you can try whatever you want here. Di ka lang matututo sa mga classrooms. Kasi yung mga big ROI talaga na makukuha mo in college is yung, kagaya ng mga binanggit nila natin, network, pag-build ng community, startup, and of course, yung mga knowledge na makuha from the people you're around with, and, sabihin na lang din natin, classroom, di ba? And yung mga students kasi ngayon, exposed na sila sa mga unfair advantages yung hackathons. Yung edu account. Oo, edu account. Yung mga programs din outside, like yung Microsoft Student Ambassadors Program. May mga libreng Azure credits, diba? So, you can build. Mag-build ka lang ng mag-build talaga. And, i-leverage natin yung mga unfair advantages na meron tayo. Use Just your start. resources. Use whatever you can. Just start. Kahit di mo alam, just start. Yes. Lalo na yung sa mga webmail, ang daming doon, advantage doon. GitHub Student. Yes. Tawag dito, Azure Credits. For students. Yung Google, what do you call this? Google Pro yata yun? Google AI, bro. Ayun. Datacam. Ang dami. Datacam, yes. Datacam. Tsaka free domains from GitHub Student. Oh. Gamit na gamit ko talaga. Tsaka, yung Kaya ano hindi pa, binigay sa'yo ulit yung GitHub Student. yung GitHub, copilot pa. So, pwede ka talaga Oo. mag-build. Mag-ideate ka na lang, magplano ka na lang kung anong startup gusto mong i-build. Even though you're not a tech founder, kaya mo pa din yan eh. As long as you have the right manpower or you have the right architecture. So I think to wrap this up, ang mapapaya lang namin, lalo sa mga nahihiya pa to go out of their comfort zone is to simply show up and try. And masaya mag-fail. Kasi kapag tinitreat mo yung failure as an experience, you're not failing, you're learning. So you're progressing forward. And as you fail more, so fail forward kasi yung mga experience mo, kagaya ng sabi ko kanina, piece by piece, magko-connect yan pagdating sa dulo. And magugulat ka na lang kung, like kami, sino bang mag-expect na mapupunta kami dito? So, bye guys! Bye. See you! Shoutout sa The Pieza. Thanks to our sponsors, Agora, Finshark, Tutorials Dojo, Young Sitio, Amazon Web Services User Group Philippines, and Facebook subscribers. On to our next episode.